Sa panahon kung saan napakaraming hindi natin tiyak sa mundong ito, maraming giyera na nagaganap, mahal ang mga bilihin. Nabalitaan ko po na mahal ang mga bilihin sa Pilipinas, mahal ang gasolina, mahal ang lahat. Mga kapatid, really important to understand. Unang-una, sa health naman po, back to the basics lang, back to what is natural, so natural na pagkain, back to tamang frequency ng pagkain. You do not need to eat all the time. Take this opportunity, ngayong panahon kung saan kailangan mo rin actually magtipid. Take this opportunity to go back doon sa basic foundation ng health, tamang pagkain, tamang tulog, tamang movement, and yung frequency ang pinakamahalaga, mga kapatid. Ano yung frequency? Ito yung ilang beses ka nga ba kumakain sa isang araw. So, kung medyo nagtitipid ka nga, gawa nga ng mga kaganapan ngayon, it is also actually a perfect time. Kung medyo nadapa ka na dati, to reinstate yung iyong fasting regimen. Ang fasting ay napaka-natural na pamamaraan, nilagay ng Lord yung mechanism dito sa loob ng katawan natin so that we can fast. Napakaraming advantages ng fasting. Kung ikaw ay umiinom ng gamot, hindi kailangan mag-alala. Doon sa time na hindi ka magfa-fasting, kung saan yung last time ng kain mo, pwede mong doon inumin yung gamot. Ikalawa, pwedeng makipag-usap sa pharmacist, hindi lahat ng gamot kailangan naman ng pagkain. So, kung hindi naman kailangan ng pagkain ng gamot mo, then you can safely take that while you are fasting. Tapos yun nga, going back to the basics, ano ba yung basics? Yung mga pagkain na natural na ginawa ng Panginoon. Kung may time kang pumunta sa palengke, bumili ng totoong pagkain, hindi yung nakakarton, hindi yung naka-plastic, hindi yung mga processed food na talagang cause ng sakit ng napakaraming Pilipino. Balik ka doon sa talagang totoong ginawa ng Diyos. Gulay, isda, karne. Yun po yung best. Kaya nga po ina-advocate ko yung Mediterranean way of eating because it really capitalizes on natural food talaga na ginawa ng Panginoon. Nowadays, syempre, naiintindihan naman natin na mahal ang mga bilihin. Kung may maliit na plot of land at kaya naman ninyo pong magtanim, pwede rin po natin gawin yun. Siyempre, it's gonna take time. Pero looking at kung anong nangyayari ngayon sa mundo, isang pamamaraan ulit yun, yung pagbalik sa basics nga po. And then, taking the time na magkaroon tayo ng focus sa ating spiritual health. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, Focus sa spiritual health, ano nga ba yung kahalagahan niyan? Yan kasi yung pinakapundasyon. Kasi maaari namang magaling ka physically sa mga bagay-bagay, pero kung itong dito, ang gulo-gulo, tapos dito, ang gulo-gulo, hindi rin po yan healthy, kapatid. Hindi ka rin makakatulog na maayos. Tataas yung cortisol mo. Pag tumaas yung cortisol mo, ang hirap i-lose yung belly fat, ha? Yan ang number 1, kapatid, na dahilan bakit malalaki ang mga bilbil, ang mga tiyan, hindi mawala-wala. Stress kasi, yung stress hormone, cortisol, and that comes from lack of sleep. It comes from anxieties, worries, mga depression, mga ganyan, lalo na kapag feeling mo nawawalan ka na ng control.